Nakawa ka na ba ng martilyo? Hirap ipalo, no? Pero pag pinalo mo nga, baon talaga. Ganun nga rin concept ng head-heavy racket. So dito na nga tayo guys sa part 2 ng guide on how to choose your badminton racket. Unang-una nga guys, itong head-heavy, katulad ng name niya, mabigat nga yung head frame kesa dito sa handle niya. May iba't ibang klase ng head-heavy. May super head-heavy, may slightly head-heavy. Sample nga natin dito guys, itong BBQ 3.0 na super head-heavy. Tinatawag nga nilang mga ganitong klaseng racket na sledgehammer. Sobrang bigat nga ng ulong, hirap niya na kontrolin, pero kapag pinalo mo, baon talaga. Para kanino nga ba guys yung head-heavy racket? Actually, mga gumagamit nito yung mga smasheries, yung mga rear court player, yung mga lalaki sa men's doubles, at yung mga singles player. Kasi mas mabagal nga yung bola sa singles, diba? Madalas yung lobo, mas madalas yung lift, yung drop, kaya mas may time pa nga mag-prepare sa next shot. Ang main advantage nga ng mga head-heavy racket, mas malakas nga yung power at mas madaling mag-ride sa momentum ng racket. Minsan nga mas mataas din yung mga max tension ng mga head-heavy racket dahil nga mas makapal yung head frame. Ang main disadvantage naman ng mga ganitong racket, mahirap siyang i-maneuver. Sa bawat palo nga dito, mas kailangan ng time yung recovery. And konting players nga lang din ang may kaya mag-tame ng mga super head-heavy rackets, katulad nga nung 100ZZ. The counterpart naman nun guys ay yung headlight racket na mas mabigat yung handle kesa dito sa head frame. Sino nga ba usually mga gumagamit nun? Yung mga front court doubles player, yung mga babae, usually gusto nilang headlight. Kahit ako personally, mas gusto ko yung headlight kasi mabilis siya i-maneuver. Mostly naman doubles lang yung nilalaroan ko. Main advantage nito guys, mabilis siyang i-maneuver, mabilis yung speed. Technically, mas madali siyang i-swing. For me, mas enjoyable to gamitin. Ang disadvantage naman niya, kulang siya ng power. Dito, mas kailangan mo na mas malaking swing para maka-generate ka ng same power katulad nung sa head heavy. Ang gitna naman ng both worlds guys, yung even balance. Yung balance yung head frame tsaka yung handle niya. Sample natin dito, itong PH Honor na masasabi nating all-rounder racket. Kung trip mo yung power ng head heavy and speed ng headlight, baka even balance yung para sa'yo. Dito nga guys, sa pagpili ng racket, sa part 2 natin, sa balance point, walang right or wrong dito. Lahat yun mauwi lang guys sa preference mo. Iba-iba kasi talaga yung preference ng mga player. Tulad nga nung iba, may mga singles player na naka-headlight, meron din mga naka-even balance, tapos may mga doubles player din ng mga naka-head heavy. Depende talaga kasi iba, nakasanayan na nila yung ganong balance point. Ako personally, ang gamit ko guys sa Yonex ay yung even balance, Arc Saber 11 Pro. Dito naman sa Alp Sport, ang gamit ko yung QY 2.0 na slightly head heavy. So sa dalawang racket na yun, mostly nga nag-e-enjoy ako. So ganun din dapat kayo sa pagpili ng racket. Kung saan mas nag-e-enjoy kayo at mas komportable kayo. So ang advice ko nga guys, bago kayo bumili ng racket, humiram muna kayo sa kaibigan nyo or kalaro nyo. Mag-try kayo ng isang headlight, isang even balance at isang head heavy. Tsaka kayo mag-finalize ng decision nyo aling racket talagang bibili nyo. Stay tuned nga guys sa part 3 natin kasi pag-uusapan naman natin yung stiffness ng shot. Tignan nga natin kung mas bagay sa inyo yung flexible na racket. Sa mga hindi pa nga nakapag-follow dyan, click nyo lang i-follow dyan sa gilid. And see you nga sa part 3.